Madalas ka bang nagmamadali or kinukulang sa oras lalo na sa umaga? Yung pagpiprepare pa lang po ng breakfast, lobat ka na? O di kaya minsan may biglaan ka namang bisita tapos kailangan mo pa mag-prepare para sa ihahain sa kanila? Ngayon po, susolusyonan niya ng inyong mommy loves. Dahil ngayon, kakayanin mo nang maghain ng napakasarap na spaghetti, palabok, carbonara kahit alanganing oras pa yan. Tara na po at samahan niyo uli akong mag-prepare nitong ating mga sauces para po sa ating noodles at pasta recipe. At suwete, haluan lang po natin ng mainit na tubig para lumabas po yung natural color nito. Gagamit rin po tayo rito ng slurry, kinunaw na cornstarch lang naman po ito sa tubig. Dito rin po sa ating palabok sauce, gagamit po ako rito ng cropek. Bale ito po yung chicharon na madalas tinitinda po nung mga nagtitinda rin po ng balot. I-crush lang po natin ito at wag naman po masyadong durog na durog. Then sa isang pan, mag-isa po tayo ng bawang at sibuyas. Igisa rin po natin yung ating giniling na karne. Dito po kahit anong karne naman po nakadepende na sa inyo yung inyong gagamitin. Naka-medium high heat nga po pala yung lakas ng apoy natin dito. Then gigisahin po natin itong ating karne hanggang sa tuluyan pong maubos yung pinaka-liquid na nakasama po rito bago naman po tayo maghahalo ng ating mga pampalasa. Ilagay na rin po natin yung pinakakatas ng atsuete. Yung tubig na ating gagamitin, pinadaan ko lang po ulit doon sa salaan para naman po masimot po talaga yung katas ng ating atsuete. I-mix lang mabuti, then takpan at hayaan po natin itong kumulo. Once na ito po ay kulong-kulo na, ilagay na po natin yung ating slurry. Patuloy lang po tayo sa paghahalo nito nang sa ganon hindi naman po mamuo sa pinakailalim yung ating cornstarch. At ilagay na rin po natin yung ating cropek. Napakalaki po ng dagdag na linamnam nitong ating cropek dito po sa ating palabok sauce. Tapos napakamura pa dahil ang isang balot po nito mabibili mo lang po ng 5 to 6 pesos. Pagkatapos ng ilang minutong pagpapakulo, ready na po itong ating palabok sauce. Mapapansin nyo ngayon na medyo malabnaw pa po ito. Just trust the process dahil kapag ito po ay lumamig, magiging ganito na po yung lapot nito. Carbonara sauce naman po yung ating gagawin. Tunawin lang po natin yung ating isang pakete ng cream of mushroom dito po sa tubig na ating gagamitin. Then sa isang pan, mag-isa lang po ulit tayo ng bawang at sibuyas. Gisahin na rin po natin yung ating ham na hiniwa ko lang po ng pa-square. Yung kalan nga po pala natin ngayon ay naka-medium heat. Gisahin na rin po natin yung mushroom. Sa ating pampalasa, maglagay po tayo ng asin at paminta. Still, naka-medium heat lang po tayo rito. Then, ilalagay na rin po natin yung evaporated milk. Dito po, pwede rin po kayong gumamit ng fresh milk. For added creaminess, maglalagay rin po tayo ng all-purpose cream. I-mix lang po nating mabuti. Dito po, hindi po natin pwedeng pakalakasan yung apoy ng ating kalan dahil naglagay po tayo ng gatas. Nang sa ganon, maiwasan po natin itong mag-curdle. Ito na po yung ating cream of mushroom na tinunaw po natin sa tubig. Haluin muli at takpan, then hayaan po natin itong tuluyan ng kumulo. Kapag ito po ay kumukulo na, ilagay na po natin yung grated cheese. Kapag natunaw na po ito, patayin na po natin yung apoy sa ating kalan. Nasa 30 minutes lang po, ready na po itong ating carbonara sauce. Once ito po ay lumamig na, ganito na po yung magiging consistency. Para naman po sa ating spaghetti sauce, magigisa lang po ulit tayo ng bawang at sibuyas. Gigisahin na rin po natin yung ating giniling na karne. Ganun po ulit, depende na po sa inyo kung anong klaseng karne yung inyong gagamitin. Kung sakaling yung karneng inyong gagamitin ay maglalabas po ng medyo maraming oil, bawasan nyo na lang po ito nang sa ganon hindi naman po nagmamantika yung ibabaw ng inyong sauce. Then ilagay na rin po natin yung ating asin at paminta para po sa ating pampalasa. At sa tuwing gumagawa po ako ng spaghetti sauce, naglalagay po ako rito ng liver spread.
Optional lang po pero mas masarap kung meron. Maglalagay rin po ako rito ng mushroom. Sa gamit ko po na hotdog, pwede nyo pong bawasan yung dami at nakadepende na rin po sa inyo yung laki ng pagkakahiwa. Ilagay na rin po natin yung 2 pakete ng spaghetti sauce. Dito po ang gamit ko ay sweet style. Maglalagay rin po tayo ng kaunting tubig. Ilagay po muna natin doon sa pakete ng ating spaghetti sauce bago po natin ibuhos dito nang sa ganon simot na simot po natin ito. To balance the taste, maglagay rin po tayo ng asukal. Naka-medium heat po yung lakas ng apoy natin dito. Then once na ito po ay kulong-kulo na, hinaan na lang po ito sa medium-low heat. Tuluyan na lang po natin niluluto yung karne at the same time pinapa-evaporate po natin yung maasim na lasa ng ating kamatis doon po sa ating spaghetti sauce. Once na ito po ay malamig na, ganito naman na po ay magiging consistency. And charan! Heto na nga po pala yung ating mga sauces. Yung ating spaghetti sauce na may tamang-tamang tamis at alat. Carbonara sauce na napaka-creamy. At yung ating palabok sauce na napakalinamnam. Sana po'y pagtiwalaan nyo lang yung mga sukat ng ating mga sangkap nang sa ganoon mapatunayan ko sa inyo kung gaano ito kasasarap. Itong ating mga sauces ay tatagal po ng ilang buwan basta sa freezer po natin ilalagay at tamang storage lang. Sa akin po, inilalagay ko ito sa 500 ml na microwavable tubs. Then, nilalagyan ko po ng label kung gaano ito kadami at kung gaano kadaming hilaw na pasta yung kakailanganing lutuin na sasapat po para dito po sa ating mga sauce. Kaya anytime namin gustuhin magluto ng spaghetti, carbonara at palabok, kahit alanganing oras pa yan, or kung may dumating po kaming biglaang bisita, kayang-kaya po naming ipagprepara nitong atin pong masasarap na recipe dahil nga po nakaprepare na po ng mas early itong ating mga sauce, yung pasta at noodles na lang po yung ating lulutuin. Mas maiksing oras, mas madali po nating maihahain, at may assurance po kayo mula sa inyong mommy loves na hindi po kayo ipapahiya nitong ating recipe. Sana po ay muli ako nakapagbahagi sa inyo ngayon ng isang makabuluhang video. Makatulong po sana ito sa inyo sa pang-araw-araw. At kung may mga requested recipe pa po kayo, don't hesitate to comment down below.